Good morning guys! Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano gumawa ng ube biko. Okay, so ayan po siya, ubing. So paano yan gawin? Ganito po ang inyong dapat na gawin. Bumili kayo ng malagkit na bigas. Ayan, tapos checkin ninyo kung walang nahalong mga bagay na dapat ay wala dyan. So, pagkatapos niyan, ay inyo pong hugasan niya ng mga 2 to 3 times para malinis siya. Ang pinaka-crucial po dyan ay yung pagtubig niya, no? Bago isaing. Kasi, dyan po maanohan mo kung malabsa or maraming tubig yung nailagay mo sa pinaka-base ng ube. So, pagkatapos niyan, isaing. Ayan na. Naluto na. Ang susunod po dyan na gagawin ay yung sa gata naman. Ayan, i-prepare na po yung gata. So, yan. Ilagay sa purong gata po yan, isa lang. Kaya medyo frozen yung aking gata kasi hindi siya kabibili lang ngayon. Kahapon lang siya nabili. So, na-frozen siya. So, bali, una, kailangan matanggal muna yung yung yellow niya. So, yan po ay nilagay ko na lang dyan last na. Hindi na pa ako naghalo ng tubig. So, kailangan para matunaw siya ay low fire lang po, para hindi siya masunog agad. So, ang kailangan lang naman ay matunaw muna siya. So, pag natunaw na siya, pwede mo nang i-adjust yung yung apoy. So, ayan, nakikita nyo, mausok-usok pa. Ayan po, dyan po ay na siya, natunaw na yung yellow niya. Yellow ng gata. So, medyo, ayan, haluin lang pong mabuti. Nakikita nyo na meron na siyang nabubuo na, na mga parts niya. Medyo, ayan, ayan, nabubuo na siya. So, consistent lang po sa paghalo para hindi siya masunog, kasi pag masunog yan, papait. So, ayan po. Pag nakita nyo ng estimate nyo kung yung pinakasabaw niya ay okay na ba. Pero pag ganyan na naglalatik-latik na po siya, ibig sabihin ay luto na yung niyog, luto na po yung niyog niyan. Pero kung gusto nyo na medyo maano siya, konti lang yung pinakasabaw niya, hindi matubig, so continue nyo pa po ng pagluto. Ayan, by this time, kung yan po ay haluan nyo ng sugar, ito na po yung time na pwede na siyang haluan ng sugar. Depende po kung gaano karami yung sugar na gusto nyo ilagay. So, dyan na po para matunaw yung konti na lang yung sabaw niya. So, naglagay lang po ako dyan ng 4 na tablespoon ng sugar para lang magbago yung kulay niya. So, kapag tunaw na yung yung sugar na nilagay nyo, pwede na po ninyong ilagay unti-unti yung sinaing na malagkit. Ayan po. So, konti-konti lang para sure na lahat ay makukoat. Huwag minsanan na marami kasi mahirapan kayo paghalo. At saka hindi nyo masigurado na nalagyan lahat ng na-cook lahat. So, ganyan lang po yung ginagawa ko, konti-konti lang, tapos halo-haloin na naman, yan, para malagyan ng gata lahat. So, pag kulang na, pag na-absorb na, bago na naman yung dagdag, hanggang maubos po yung niluto na sinaing na malagkit. Bali, yan po ay 1 kilo lang na sinaing na malagkit. Tapos, ang gata po niya na nilagay ko ay half kilo. Para mas masarap po kasi kung may gata. Magata, sabihin. So, bali, nilagyan ko din po yan ng konting asin, pang-balance lang ng lamis. Ayan. So, after po niyan ay ilalagay na natin yung ube, na siyang silbing pangkulay ng ube biko natin. So, hinalong mabuti, haluin.
ang isa po sa sekreto ng ube biko ay yung mahahalo siyang mabuti para pantay yung lasa kahit saan parte pantay siya. So, makikita nyo po, malagkit siya masyado, no? Kasi puro po yung malagkit na ginamit dyan. So malagkit na puro, mas masarap. Tapos magata, mas masarap na naman. Tapos kailangan na nahalo siyang mabuti para lahat ng lasa ay evenly distributed. So ganyan po yung paggawa ng ube biko na malagkit, no? Ganyan ko siya ginagawa. Bali, kung gusto nyo ng malasa na ganyan, ay ganyan na po ang gawin ninyo para sulit yung pagod nyo na naghalo. Kasi yung paghalo po niya ng medyo challenging kasi nga kailangan mahalo siyang mabuti. Pero yung technique nga po na sinabi ko sa inyo, yun ang gawin nyo.